Hello, Leo, Sun and Rising, and Venus placements, and of course sa ating mga cross-watchers. Magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, pasensya na po if may narinig kayong mga tahol ng aso ko sa background. But anyways, Leo, wag na nating patagalin, no? Alamin natin sa video na to kung mahal ka nga ba talaga ng person mo or ano yung mga dapat mong malaman sa pag-ibig, no? Buhay pag-ibig. Ayan. Anong sitwasyon? Ayan, anong nangyayari sa love life mo? Any confirmation na mga dapat ninyong malaman? Okay, so Leo and cross-watchers, paalala lang again, this is a reminder, this is a general reading. So, hindi po ito magre-resonate sa lahat po ng mga manunood or manunood nito. Okay? Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Ano ang mga mahal ka nga ba talaga ng person mo? Alamin natin, no? And then, anong posibleng mangyayari sa inyo in the future. Pero bago yan, tignan muna natin yung sitwasyon. Okay? Kung talagang para sa inyo tong reading na to, kung nagre-resonate, no? By the way, gusto ko lang i-announce bago magsisimula, shout out pala sa ating mga YouTube members, no? Okay, mga YouTube members natin dyan. Okay, bubunot po ako ng pangalan ninyo and isa lang ang bubunutin ko na pangalan. Okay, by the end of April. Ayan, gagawin ko siya during live. Kaya mga YouTube members ko dyan, follow nyo na ako sa Facebook page, Ladybug PH. Yung Ladybug PH, hindi ko muna mapapalitan sa ngayon, after 90 days pa po. Magiging Bono Magos na rin po yun. Okay, so, anyway, YouTube members, okay, maswerte po ang makakakuha nito kung sino yung mabubunot ko na pangalan. Okay? By the way, hindi ganito kasi rose quartz po ito. Yung pink jade ang papamigay ko. Hindi ko dala ngayon kasi nakatago na. But this is mine. Okay? This is a holy rosary. Sa gustong magpagawa, okay, pasadya, this is worth 1,980 po. If gusto nyong bumili. Okay? Alright, start na tayo. Sa gustong magpa-member, mag-join lang po kayo dyan. Okay? May makikita kayong join button. Okay? Ayan. Alright. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. Love life. Ano nangyayari? Leo, you have the Hangman. Could be a Pisces. Okay, yung iba sa inyo could be Pisces that you're dealing with. You have the Knight of Swords, Aquarius, Gemini, Libra. Eight of Pentacles. You have the Ace of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Posibleng yung iba sa inyo nagsisimula pa lang yung relationship, no? Nasa first stage pa lang kayo. Beginning stage, kumbaga. Okay, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. King of Cups, Cancer, Pisces, and Scorpio energy. You have the Sun, Leo. This is your card. You have the Chariot, Cancer energy. Okay, I want to make sure na nakikita nyo yung cards, no? Leo. Ayan. Adjust natin ng konti. Mukhang nag-uusap kayo through social media. Okay, nagliligawan. Tignan natin. You have the lovers. This could be a twin flame connection, soulmate connection. Could also be a third party. Okay. I want to make sure that you can see the cards. Paano ba to? Okay, I think that's it. Okay, you have the Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ten of Cups, and the Seven of Cups. Two of Pentacles. Uy, mukhang third party ah. Mukhang may nagdadalawang isip dito. Nag-aalinlangan, kumbaga. Okay? This could also be a very on and off relationship, Leo. Kung saan, I feel like
meron dito na, wow, nag-uusap kayo ngayon ha. Yung iba sa inyo parang ang communication ninyo, lagi kayo nagchat-chat, nag-uusap, nagtatawagan, and naglalandian. Andun yung landian dito with the lovers, page of wands, and the hangman. Kaya lang, meron dito yung taong may ibang mundo. Okay? May sarili siyang mundo. Okay? This could be Leo or your person that you're dealing with. And ano siya with the two of pentacles, parang in and out. Hindi siya totally, could be a water sign. Kasi yung mga water sign, minsan sila yung laging nahihirapan mag-decide. Okay? Tama ba? Yeah. But, you're very much attracted to one another, or ikaw yung sobrang na-attract sa kanya. Could also be yung iba sa inyo, yung person ang sobrang na-attract sa inyo. May nakikita akong third party Yeah. Ten of Cups, mukhang pamilyado na tong tao na to. Yeah, hindi siya makapag-decide kung sino ang makakapagpasaya sa kanya. But there's someone here, Page of Wands, King of Cups, the Sun, and the Chariot, na laging happiness ang habol niya. Like, kung saan siya masaya, dun siya. Okay? Hindi siya masyadong nagpo-focus sa money, or like kung sino yung makakapagpasaya sa kanya, doon siya. Or maybe masaya siya sa'yo. Let's see. For some of you, nakakita ko ng offer, proposal. Okay, yung iba karamihan sa inyo parang nagliligawan pa lang kayo ngayon. This could be a new relationship just starting, no? Or maybe someone is, maybe in the past, meron ding humingi ng isa pang second chance. May gustong humingi ng second chance. Nagpaplano, nag-iisip ng second chance. I feel like a lot of you, Leo, tinitignan mo ng mabuti kung itong tao na to ay mapagkakatiwalaan mo at seryoso sa'yo. Naghahanap kayo ng seryoso at loyal. Tingnan mo, ito yung hinahanap ninyo. Hangman, Knight of Swords, Eight of Pentacles, and Ace of Pentacles. Yung someone that you can depend on. Someone that is trustworthy. Someone that is loyal, of course, and devoted, and yun nga, loyal. Naghahanap kayo ng loyalty. Or maybe this person is, hinahanap niyo yung loyal, matino, maaasahan, and dependable. Yan ang hinahanap niya. Kaya siguro, with the Two of Pentacles, there is this energy na parang kayong dalawa or isa sa inyo yung hindi nagmamadali. They wanna make sure, someone here is making sure na tama yung decision. Now, yung iba naman sa inyo, hindi karamihan, slight lang, may nakikita akong third party, kaya mag-ingat. Okay? So, posible na nakikita ko naman na parang andun yung pagmamahal. Okay? So, sagutin natin yung tanong, Leo, no, na mahal ka nga ba talaga ng person mo? Honestly, Leo, kayo lang ang makakapagsabi niyan. Kayo lang ang makakapagsabi na mahal talaga kayo ng person ninyo. Kasi, mararamdaman ninyo yon, right? Mararamdaman ninyo yon. Ngayon, pwede ko namang sabihin, yes, mahal kayo ng person mo. And then, some of you will say na, binubugbog ba yung mahal? Tinatrato? Yung hindi inaaruga, hindi pagmamahal yan. So, kaya nga ako sinasabi na, kayo lang ang magkakapagsabi sa sitwasyon nyo kung mahal nga ba talaga kayo ng person mo. Kasi, unang-una, mararamdaman ninyo yon. Kasi, ang pagmamahal is subjective. Anong ibig sabihin nun? Pumunta ka sa hospital, gusto mo magpa-admit at tinatanong ka ng nurse,
Anong nararamdaman mo? Rate your pain from 1 to 10. That is subjective kasi kayo lang ang makakaramdam ng pain. Hindi mararamdaman ng nurse yung pain ninyo. Kayo lang makasasabi kung saan ang masakit, gaano kasakit. Ganun. It's the same way with love. So, pag may nagtatanong, kaya yung kayo lang ang pinopoint ko is kayo lang ang makakapagsabi. Okay? So, wag natin i-judge yung mga tao na may mga tao kasi na yung bang pinapakailaman nila yung ibang buhay ng tao lalo na sa love life na mahal ka ng person mo, hindi mo nakikita. Tapos maiinis ka kasi ikaw alam mo sa sarili mo na hindi mo alam ang sinasabi ko, hindi ako mahal, niloloko ako. Kaya lagi nating i-point na subjective po ang pagmamahal. Okay? Subjective po. Tayo lang, ang tao lang ang makapagsasabi kung minahal ba talaga siya ng person niya. Okay? Kasi may mga kagaya, I wanna give you an example, no? It's very hard to be in a household. Okay, I wanna give you an example. Um, yung kapitbahay namin, okay, sabihin na lang natin kapitbahay, but okay, example lang naman. Okay, ganito na lang. Yung parents ko, okay, yung mother ko, lagi niyang sinasabi sa mga, halos sa buong barangay, lagi niyang gusto niyang ipagsigawan na hindi siya mahal ng father ko. Okay? And now, meron na siyang ibang, sabihin na natin na meron na nag-iba yung love life niya. Meron siyang boyfriend ngayon, okay? But open naman yung father ko kasi yung father ko is very open-minded. Okay, very kumbaga tawag nito, liberated ng mga utak nila. So walang away and si mama ko open na magkaroon ng boyfriend basta may andun yung respeto sa family, andun yung respeto, okay? But anyway, my point is ngayon, ang nagja-judge sa kanya, si Papa hindi siya gina-judge. Yung side ng family ng Papa ko, hindi rin siya gina-judge. Ang nagja-judge sa kanya ngayon, yung mga kapitbahay namin, kabarangay namin, hala, ang bait-bait ni, ng lalaki si ganito, yung mother ko daw. And lagi yung sinasabi na, hindi ako mahal ng Papa ni Angel. And ako mismo, masasabi ko na may point si mama. Kasi dumaan siya ng battered wife siya noon nung malit pa kami. Ayan, although hindi naman siya financially, tawag nito, deprived. Kasi si papa ko talaga responsible siya sa father and financially responsible. Very responsible siya pagdating sa finance. Yun nga lang, but dumaan sa pagiging battered wife yung mother ko. Dumaan kami sa ganyang kaguluhan sa family. So, naiintindihan ko siya. But, kaya nga sinasabi, hindi mo alam ang nangyayari sa loob ng pamamahay. Ang mga kapitbahay mo, mga kalapit na baryo, hindi nila alam kung ano nangyayari. Kasi hindi naman nila na-witness ang pambubugbog ng father ko sa mama ko. Ayan, yung narcissistic behavior ng papa ko towards sa mother ko, hindi nila nasaksihan yan. Kaya, pag may narinig kayo na mga kaibigan ninyo nagsasabi na hindi ako mahal ng partner ko, okay? I-consider niyo yung sinabi niya. Siguro nga, kasi kung maramdaman naman niya kung mahal talaga siya ng tao, hindi niya iiwan. Ganun lang kasimple. Pag tayo alam natin na mahal tayo ng person natin. By the way, love is different. Love is different. May mga tao ang pagmamahal, ang hinahanap nilang pagmamahal is through sex, through money, and through spoiling, pag-aaruga. Ganun, yun talaga. Kasi may mga babae na sinasabi, mahal ako ng husband ko. And the way yung ibig niyang sabihin, yung ini-spoiled siya, pinagsha-shopping siya, yun ang pagmamahal na gusto niya.
Kasi hindi yan niya makukuha noon sa siguro lumaki sila na mahirap, 'di ba? Kasi psychologically yan ang explanation na. Now, yung iba naman na kulang talaga sa kulang sa pagmamahal, lumaki na kulang sa pagmamahal. Hindi importante sa kanya yung pera. Ang pagmamahal na hinahanap niya yung yung sex. Meron din talaga yung definition ng pagmamahal niya is through sex. Karamihan. Mahal ako ng person ko kasi lagi kaming ganun, wala tayong magagawa kasi you cannot debate with belief. You cannot. You cannot talaga. Yung belief system, kung anong paniniwala ng tao, mahirap nakipagdebate dyan, mahirap i-debate yan. Kasi yun ang paniniwala niya. Okay? And meron din yung iba na pag-aaruga yung pagmamahal na hinahanap niya. Well, hindi problema sa kanya yung pera, hindi problema sa kanya yung sex life. Ang hinahanap niya na klase ng pagmamahal is yung inaaruga siya, inaalagaan siya, yung respeto, yung mutual understanding, yung parang mag-best friend. May mga ganon. Kaya ang pinopoint ko dito, subjective ang pagmamahal. Okay, meron din naman yung mga tao na tinatawag nating masochistic, ano yon? Meron kasi yung sadistic. Ang sadism is yung nagbibigay ng sakit, ng bubugbog, ng mamalo, parang passion of ano yun eh, passion of, love of passion, parang ganon. Intense yon. Meron din yung masochistic. Yung masochistic, sila yung feeling nila na pag sinasaktan sila, feeling nila pagmamahal yon. Like may mga asawa, hindi lahat, mga very rare lang yung mga ganito na kahit sinasaktan na siya, sinasakal, may mga pasa, tapos sinasabihan na hindi ka pa, ayaw mong makipaghiwalay, ayaw mong isumbong sa barangay, ganun na sinasaktan ka na lagi yung sinasabi, hindi, kasi mahal daw siya. Wala tayong magagawa kasi belief niya yun. Okay? So, that again, hindi natin madidebate yung mga belief system. Okay? So anyway, my point is, sana tayo, oh my God, Leo, napakwento na ako. But hopefully, meron kayo nasagap na parang idea. Okay? So, pagdating dito sa King of Wands, Queen of Wands, King of Cups, and Knight of Swords. Alam mo, merong tao dito na mahal ka talaga. Alam mo, mahal na mahal ka ng person mo, Leo, or ikaw, mahal na mahal mo yung person mo. Pagdating sa time na parang kailangan mo siya, andun yung person mo. Always. Tama ba? Knight of Swords, King of Cups. Kasi yung King of Cups, sobrang pagmamahal yan eh. And Queen of Wands, ito yung walang yun nga, like I said kanina, walang makapagpabago. Walang makakapaghiwalay sa inyong dalawa. Kumbaga, totoo. I also see that someone here is looking for commitment. No? Now, meron din dito, Leo, na yung energy na pipick up ko ha. May tao dito na parang confused siya. Magulo ang isipan. Naguguluhan, hindi makapag-decide. Kaya merong Two of Pentacles eh. Ayan. Posibleng may ending na mangyayari. Mahiwalayan. Kasi mukhang hindi seryoso. Nag-uumpisa pa lang kayo eh. Yeah, meron talaga ditong tao na on and off. Hindi makapag-decide. Hindi kasi confused. Naguguluhan siya. Kaya, Two of Pentacles and a Chariot. Yeah. Hindi niya alam kung sino ang pipilian niya. Kaya the Lovers is here. Okay, sa may mga third party dyan, sa mga na-involve sa third party dyan,
parang nahihirapan siyang piliin kung kanino siya pupunta, kasi sino ang pipiliin niya. There's something about that. Okay? But meron din dito humihingi ng isa pang chance. Siguro naghiwalay kayo. May humihingi dito ng isa pang pagkakataon. May nag-o-offer ng isa pang chance. Ngayon, may tinitignan niya kung seryoso ka na ba this time. There's something about that. Na alamin natin kung ano ang magiging kapalaran, anong mangyayari dito kay sa inyong dalawa, sa relationship ninyo. Leo, posible na itong person mo na to, Leo, single father, may anak na sa iba, may pamilya na, pamilyado na, okay? And kaya siguro naguguluhan siya. Hindi siya sure kung kaya ready ba niyang iwan yung family niya, ganon. Something also about that. Six of Wands, Nine of Swords, the Empress, may mabubuntis. Okay, may madi-disappoint. I feel like in the future, Leo, madidismaya ka. Mukhang maiiwan ka sa ere and yung iba sa inyo mabubuntis ng person mo and then iiwan ka or mag-aalala ka about sa pagbubuntis. And you're always trying to get this person's attention. Kaya lang, yun nga, may third party. Mukhang third party to. Okay? In the future, if mabubuntis ka ng person na to or mayroon kang mabubuntisan, kung lalaki ka, Leo, na nanonood, if mabubuntis mo yung person mo, sobra ka mag-aalala or siya. At ikaw naman ay babae na mabubuntis dito, Leo, magwo-worry ka. Kasi I don't think na itong person na to ready niyang iwan yung, hindi pa nagdadalawang isip siya na may iwanan siya. Possibly yung nga yung family niya. But, yung chemistry ninyo, parang ano lang to kilig-kilig lang. Parang, I don't wanna say this bad, but, parang ano lang kayo, fling lang kayong dalawa. Fling, temptation, ayan, nadala lang sa, diba, tikim-tikim, and then, naging lovers na, naging marupok na sa isa't isa, pero yung commitment, hindi sigurado. But there is this energy na masayang-masaya ka, and you're hoping na magkaroon kayo ng pamilya. There's someone here. Kaya lang, mayroon talaga dito naguguluhan. So, ang mangyayari is, yun nga, pag nabuntis ka, meron ka nabuntis, sobrang pag-aalala ang mangyayari sa inyong the future. Kasi nga, kulang sa pera. Gastos na naman, of course. Magastos ang magka-baby. Okay, part yan ng relationship ang pera. Pag-aawayin yung pera. Oy, ma-isolate ka. Iiwan ka sa ere, kaya mag-ingat. Wag na lang munang ingatan magpabuntis, okay? Sa panahon ngayon, this year, hindi advisable magbuntis. So, hopefully next year, maganda ang economic status ng bansa natin, no? So, ayan, may pag-aalala talaga. Oh, di makatulog. Sana kukukuha na ngayon ng perang panggastos sa pagpapanganak, and then, pag nasilang yung anak, saan ako bibili ng diba? Panggastos sa baby, diaper, gatas, ang mahal ng gatas, araw-araw papalit ng diapers, mapupuyat na naman kakabantay, hindi pa sana kukuha ng katulong, mahal ng katulong, sobrang gastos. Okay? So, mag-ingat sa mga, okay naman, magkaroon ng fling-fling, basta take precaution. Mag-pills kayo na mag-pills or whatever, like ano bang mga pag-iingat, precaution, or birth control ang kailangan ninyong gawin. So, Leo, I hope nag-resonate po sa inyo. Let me know in the reading. Ayan.
I hope meron din kayo natutunan. And for those of you who are new, huwag kalimutang mag-subscribe and i-like yung video na to. Okay? Para next time, may mga uploads, ayan, mano-notified kayo. Okay? Sa mga interesado po sa mga items na binebenta ko, by the way, if you're interested in this diffuser bracelet, ayan. Okay? This is 799. May kasama ng money magnet oil. Okay, just PM lang po kayo sa Uy, rosewood to ha. Hindi ito basta-basta na kahoy lang. Rosewood po yan. Rosewood na kahoy. Okay? Bihira lang yung rosewood. Hindi ito yung pipitsuging kahoy na ha. Hindi yan. Yung brown na hindi. Rosewood po yan. Okay? 799 and may kasama ng money magnet oil. Okay, so message lang kayo sa Ladybug PH Facebook page. Okay? So stay put, don't go away kasi magbabalik pa po ako. So ingat, God bless po, and maraming salamat. Sa mga naghahanap po ng mga diffuser bracelets, ayan, naka-promo sale po ako ngayon. 799 po for only 3 items. So ano yung mga items na yon? Diffuser bracelet, money magnet oil na 299, ngayon isa-sale ko na. And of course, hindi mawawala ang ating all-in-one powerful red bracelet. So for 3 items, 799 na. So, mag-message lang kayo kasi I think this is only 5 pieces available yung set. Now, sa mga gusto namang bumili lang ng money magnet oil lang ang bibilhin nila, okay, this is only 299. Ayan, may libre ng red bracelet. Kaya ano pang inaantay nyo? Naka-promo yan ngayon. Ngayon lang yung pag hindi naubos yung red bracelet. Kaya mag-message na kayo sa Facebook page. Hanapin ninyo Ladybug PH. Ayan, mga madam and sir, welcome back. Ayan, so sa mga naghanap po ng pampaswerte, ayan, meron po tayong jade necklace. This is only 300 pesos each. Ayan, pampaswerte sa sugal, pampaswerte sa buhay, lahat na po, pampaswerte sa pag-ibig. Yan, jade is for good luck. Kaya kunin nyo na. Okay, message nyo po ako sa Facebook page, Ladybug PH. Ayan, mag-message po kayo. Sabihin po ninyo, ma'am, pabili po ako ng jade necklace, 300 pesos. Ngayon sa mga namumblema naman dyan sa pera, meron tayong green aventurine. Maganda po ito panghatak sa pera. This is a money magnet stone, yung green aventurine. So, if namumblema kayo sa pera, hindi kayo maka-loan, hindi kayo makabenta, hindi kayo parang walang pasok, walang perang pumapasok, no? So, kailangan po ninyo ng green aventurine necklace. This is only 300 pesos, kaya mag-message na kayo bago pa kayo maunahan. Now, sa mga namumblema naman sa kanilang love life, meron tayong rose quartz necklace. 4 pieces lang po ang available sa ngayon. Pero wag po kayong mag-aalala kasi magre-restock po ako in the future. So, sa gustong bumili, ayan, mag-message lang kayo sa Facebook page, Ladybug PH, or dito sa Facebook page if naka-post po ito sa Facebook page, ayun, mag-PM na po kayo. Okay, so yung rose quartz po ay tutulong sa inyo na ma-in-love lalo ang yung person. So, gamitin nyo po ito, okay, during or pag nasa tabi po ninyo ang inyong mga minamahal sa buhay, o di ba? Ayan, so yung rose quartz din po ay nakakatulong para maging maayos ang takbo ng iyong love life. Last but not the least, yung citrine necklace po. Alam naman natin na yung citrine is the stone, merchant stone. Okay? So, ibig sabihin yan, yung mga merchants or mga sellers. Kaya kung ikaw ay nagbebenta, meron kang binibenta, may sari-sari store ka, may restaurant ka, may business ka, ayan, maganda po itong citrine. Bagay na bagay po ito sa mga negosyante dyan. Okay? Para panghatak, pampaswerte, panghatak ng pera, ayan yung citrine. And talagang mabibenta ninyo yung mga binibenta ninyo. Lalo-lalo na dun sa mga nagbibenta ng lupa.
Ayan, pwede rin yung citrine. Ayan, kung meron kayong binibentang kahit anong binibenta. Okay? This is the seller's stone, kumbaga. Kaya, ayan, kunti lang yan. For sure, maraming bibili nito. Kaya, paunahan lang po sa pagbayad. Kaya, huwag ka nang magpahuli. Mag-message na kayo sa Facebook page, Ladybug PH Tarot. Kung ito nakapost sa Facebook page, ayan, mag-PM na po kayo.